Sambahin natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging karapat-dapat na magkilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayo humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga hayag mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen, si Santa Mariang Mahal, kami nawa ay mahangot sa hapis sa kasalukuyan at makapakinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang tulot ng Diyos, ang akin pong panalangin, ay sana kayo'y makarating lahat sa Fatima. Ano po? Para maintindihan ninyo ang debosyon na meron tayo sa inyong parokya. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa Lourdes at kinukumpara ko ito sa Fatima. Maraming nagpupunta sa Lourdes dahil sa kagalingan na hanap at simple lang naman ang hinihingi. Ikaw ay makapaghilamos mula sa tubig na galing sa bukal. Kaya may mga pumupunta doon kahit hindi Katoliko. Basta may sakit, nagpupunta doon. Pero sa Fatima, ang makikita mo lang ay Katoliko. Kung meron mang hindi Katoliko, baka konting-konti. Hindi ko alam kung meron. Anong pinagkaiba ng dalawa? Sa Lourdes, kagalingan, maghilamos ka lang ng tubig mula sa bukal. Sa Fatima, ang hinihingi pagbabagong loob, reparation, merong pagsisisi, at pagdarasal ng rosaryo. Ayaw ng mga tao yun. Mas madali kasing maligo kaysa magdasal, di po ba, no? Mas madaling maligo kaysa magdasal. Mga minamahal mga kapatid, pero ano po bang mas mahalaga? Gumaling sa karamdaman o kaligtasan? Alin po mas mahalaga? Alam niyo ang sagot, di po ba, no? Hindi bali nang ako'y may sakit na nakapasok ako sa pinto ng langit kaysa ako'y malusog, nasa impyerno naman ako. Di po ba? Ang mahalaga, ako ay maligtas. At ang mahal na Birhen, ang sabi nga, patuloy na gumagabay sa bawat mananampalataya dahil ang kanyang daliri ay palagi nakaturo sa kanyang anak at sinasabing, gawin ninyo ang kanyang pinagagawa. Do whatever he tells you. Hindi niya tinuturo ang kanyang sarili. Hindi niya binubuhat ang kanyang sarili. Palagi siya nakatuon
itinuturo ang kanyang kamay, ang kanyang daliri sa kanyang bugtong na anak. At mahalagang mahalaga, merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Merong pagsunod. Ang pananampalataya na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patay na pananampalataya. Kahit magaling kang kumanta, memoryado mo ang nobina, sinasamahan mo lahat ng prosesyon, pero kung wala ka namang pananampalataya, wala kang mararating. Wala kang mararating. Anong hinahanap sa pananampalataya? Pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay, ibig sabihin, pagtalikod sa mga pagkakamali at pagyapos sa kung ano man ang tama. Kaya nga, ano sabi sa Ebanghelyo? Kung ikaw, tinalikdan mo ang demonyo, pero hindi mo naman niyapos ang Diyos, anong mangyayari? Yung demonyong yon maghahanap ng 7 pang mas masamang demonyo at pupunta sa iyo at ikaw ay magiging mas masama kaysa sa dati. Mas masama kaysa sa dati. Kaya nga, hindi sapat yung ako ay nakilala ko ang Diyos, hindi sapat yung ako ay nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo. Ang palaging tanong ay, mayroon bang pagbabagong buhay? Ano po ba yung makabagong pagtalikod sa Diyos? The modern atheism. Ano po yun? Hindi yung hindi ako naniniwala sa Diyos, kundi isinasantabi ang Diyos. Meron pong isang kwento, ang isang obispo kung saan sa probinsya, nung dinadalaw niya ang isang parokyano, ang bubungad sa kanya sa sala ay malaking imahin ng Cristo Rey, ang Kristong Hari, at mayroon doon malaking rosaryo, kapuna-puna, at sabi ng kanyang parokyano, ay Father, gabi-gabi dito kami natitipon, dito kami nagsasama-sama, dito kami nagkakaisa para magdasal. Sabi niya, kahanga-hanga naman. Pagkalipas ng mga panahon na matay ang nanay, yung mga bata ang naiwan sa bahay, at minsan inimbitahan uli ang obispo, sabi, Father, matagal na kayo hindi napasyal sa amin. Pasyal naman kayo. At pumasyal ang obispo, pagpasok niya sa bahay, napansin niya kagad, wala na yung imahin. Ang meron ay malaking TV sa sala. At sabi ng mga anak, Father, dito kami nagtitipon-tipon, nagbibidyoke kami gabi-gabi. Dito kami nagsasama-sama, nagkakantahan kami, masaya kami. At tinanong ng obispo, nasaan yung malaking imahin ng Kristong Hari? Nasa ilalim po ng hagdan. Nasa ilalim ng hagdan. Hindi na po kasi kasya dito sa sala. Hindi naman nila tinatanggi ang kanilang pananampalataya, pero marami sa atin, inilalagay na lang ang Diyos sa ilalim ng hagdan. Sa ilalim ng hagdan. Mga minamahal na mga kapatid, anong sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo maaasahan na ikaw ay pagpapalain kung tinatalikuran mo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Sa palagay mo, pag nagpunta ka sa Lourdes, sa France, at ikaw ay maliligo ng tubig galing sa bukal nang walang pananampalataya, gagaling ka ba? Hindi. Wala yung pinagkaiba doon sa mga taong dala-dala ang ballpen, lapis, papel, at sasabihin kay Father, Father, bless mo naman ito. Kukuha kami ng board exam. Uso pa rin ganyan. Nagpapabless ng ballpen, lapis at papel na gagamitin sa board exam. At tinatanong ko,
nag-aral po ba kayo? Nag-aral po ba kayo? Ano sagot? Konti po, Father, pero nagpamisa kami. Sumama kami sa nobina, naway makapasa kami sa board exam. Ano sinasabi ko? Paliguan ko man kayo ng holy water, di kayo papasa. Bakit? Feeling natin, magic. Feeling natin, pag pinatungan ka ng kamay ni Father, lahat ng problema mo mabubura nang walang pagsusumikap. Mga minamahal na mga kapatid, pagbabagong buhay, dahil sinabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Grace builds in nature. We have to cooperate with the grace. Hindi pwedeng puro hingi. Hindi pwedeng puro dasal. Merong pagbabago. Di po ba, no? Gusto natin masaya ang buhay. Gusto natin mapayapa ang pamilya. Pero hindi naman tayo nag-uusap. Hindi naman tayo nakikinig. Hindi naman tayo nagtutulungan. Hindi po ba? Gusto ng mga magulang ang kanilang mga anak ay matataas ang grade. Pero hindi naman nila sinasaway nang hindi ito nag-aaral at walang ginagawa kundi maglaro sa kanilang cellphone. Di po ba, ano? Para bagang pag tumaas ang score mo sa ML, ikaw ay malaki ang trabaho pagdating ng araw. Hindi. Wala rin pinagkaiba yan doon sa mga matatanda, sorry for the words. Ano pa? Na minsan, sabi nga, Father, i-pray over mo naman ako. Ano pong kailangan nyo, nanay? Sana gumaling ako sa diabetes. Ang taas ng aking blood sugar. Ay di niya inaasahan. Nakita ko siyang kumakain. At sabi ko sa kanya, nanay, classmate tayo. Member tayo ng media. Sabi niya, anong media, Father? Mediabetes. Member tayo. Bawasan niyo ang kanin. Bawasan niyo halo-halo. Bawasan niyo matatamis. Ay nakita ko doon sa isang restaurant kung anong binabanata niya. Bawasan niyo mango bravo. Masarap yun eh. Ano sabi sa akin ng matanda? Father, wag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Ha? Ano ka? Di ba? Gusto sarap, ayaw ng hirap, no? Para bagang gustong pumasok sa pinto ng langit nang wala man lang pinaghirapan. Ano sagot ng mga pilosopo? Bakit nga, Father, yung magnanakaw? Hindi naman yung nagsimba, hindi naman yung yata binyagan, hindi naman yata umattend ng kung anong formation sa parokya. O, sinabi lang niya sa Diyos, Lord, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nakarating na sa iyong paraiso. Tama, hindi po ba, no? At ang sabi ng Diyos, nangangako ako, alalahanin kita. Nakapasok kayo sa pinto ng langit. Walang ginawa, di po ba? Sana ganun din ako, Father. Sabi ko, nanay, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun sa krus. Di ba? Kung gusto niyong ganun kadali ang buhay, abay, pako muna kayo, di ba? Baka gusto niyong palitan si Kristo doon sa ibabaw. Ano po? Ha? Magbo-volunteer si Father John, tagapako, di po ba? No? Di ba? Lahat gusto maganda. Lahat gusto maayos. Lahat gusto malinis. Lahat gusto magsabi kayo. Pero pag nagsulisit ang pare, ay, ano ba yun? Hingi ng hingi. Diba, ano? Ganon talaga. Mga minamahal na mga kapatid, suriin sapagkat sadyang hindi ganong kadali. Unang-una, ang magandang buhay, ang maayos sa tahanan, higit sa lahat ng kaligtasan. Inuulit ko, hindi ganong kadali. How you wish, ganong kadali. Alam po ninyo,
Dati pa ako naka-assign sa Nuestra Señora de Salvacion. Kabikaryato ko ang Fatima. Sa hindi maganda o hindi inaasahang pagkakataon, kasabay ko si Father Raul. Nung namatay yun ang huli kong misa dito. Ano po? Nung namatay, kabikaryato ko siya. Kaya nung iniligay si Father Ed Corosa dito, talagang sabi niya, ay, ayaw ko dyan. Sabi, bakit ayaw mo? Ay, namatay. Oo. Sabi, nung lumilipat na, ayaw niyang lumipat. Bakit ayaw mo lumipat? Ayaw ko sa kwarto niya. Sabi ko, bakit? Kukuhiting ka ba noon? Di ba? Mga minamahal ang mga kapatid. Ha? Maganda na ito noon pa. Hindi katulad sa Nuestra Señora de Salvacion. Ang unang koleksyon ko doon sa misa, 1850. Hindi ko makalimutan. 1850. Ang utang, 740,000. Kinukompute ko, 740,000 divided by 1850. Aba, 100 taon na ako, hindi ko pa nababayaran yon. Ganun kahirap. Kaya ang sinabi sa akin ng yumaong Monsignor Montemayor, kung gusto mo yung bayaran, lumakad ka ng paluhod sa Quiapo. Sabi ko, ha? Kailangan ko bang gawin yun? Pero dahil sa pananalig sa Diyos, pumunta talaga ako sa Quiapo. Tumayo ako doon sa may pinto, tinansya ko. Sinilip ko yung altar at pinto. Sabi ko, kaya ito, kaya. Di ba? Minsan pumunta kayo doon. At nang lumuhod na ako, yung matandang katabi ko, sabi niya, Father! Naku, may nakakilala pa, nakakainis. Mahirap yung may nakakilala, di po ba, no? Father, anong gagawin niyo? Meron akong hinihingi. Lalakad kayo balod, opo. Father, ano pinagdadasal niyo ang aking parokya? Ay, ang swerte naman nila. Father, isama mo naman ang aking intensyon. Sabi ko, sige, sumakay ka. Di ba? Ang tapang ko. 1999, nagsimula na akong lumakad ng paluhod. Lo and behold, ang hirap pala. Ang sakit sa paa, ang sakit sa tuhod, ang sakit sa hita, ang sakit sa likod, ang sakit sa puwet, ang sakit sa baywang. Sabi ko, Lord, parang hindi ko matatapos. Sinadya ng Diyos na mayroong nakakita at nakakilala sa akin. Para ano? Para mapahiya ako. Kasi kung hindi ako matatapos, sasabihin ng matanda, ay, hindi nakatapos yan. Di ba? Nakakahiya, ano po? Yung pare, hindi nakatapos. Kaya nung kalahati na lang, sabi ko, Lord, kalimutan mo na lahat ng aking hinihingi. Patapusin mo lang ako. Di ba? Pag nakita ko si Father Jun doon, alam ko na kayong pinagdadasal. Ha? Aba, ang problema nun, natapos ko. Ang aking kasunod na tanong, makakatayo pa ba ako? Kasi hirap na nanginginig na eh. Dumapa muna ako doon sa kneeler, doon sa, malapit doon sa communion Kasi nagdadasal ko, Lord, sana makatayo pa ako, mahirap namang na-ambulansya ako, di ba? Sa awa ng Diyos, nakatayo ako, napaupo ako. Mas matagal yung upo kaysa sa luhod. Ano po? Kasi nanginginig ang aking hita eh. Pero ano nangyari? Nabayaran namin ang utang. Nabayaran namin ang utang na 740,000. Nabili namin ng lupa. Napagawa ko ang simbahan. Nag-iwan ako ng 1.2 million sa loob ng 2 taon at kalahati. Anong wow? Ha? Anong pinapalakpakan ninyo? Inaantay niyo lumuhod ang inyong kuraparo ko? Huwag niyo lang antayin. Ano ibig ko sabihin? Sanyang may mga bagay na hindi nakukuha lang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo. Inuulit ko, sadyang may mga bagay na hindi lamang nakukuha sa dasal, nakukuha sa sakripisyo. Pag kayo'y nakarating sa Fatima,
makikita ninyo ang isang aisle na tiled 500 meters ang haba. I think 100. I mean 500 nga. Alam nyo, pag pumunta kayo doon, makikita nyo mga Portuguese naglalakad ng paluhod. Naglalakad ng paluhod. Tinatanong ko sila, ano pong inyong hinihingi? Ano sagot sa akin? Wala po akong hinihingi. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Napahiya ako. Maiksi lang ang Quiapo eh. Yun ang haba eh. Sa Quiapo may hinihingi ako. Itong haba, may pinagpapasalamat. Inuulit ko mga minamahal na mga kapatid. May mga bagay na hindi nakukuha lamang sa dasal. Kailangan na sakripisyo, pagbabagong buhay, at higit sa lahat, mayroong isang malalim na pananampalataya. Amen. Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan, lumapit tayo sa Ama ng may pananalig, dala ng ating idinadalanging mithiin. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, Mapagmahal habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinapasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iluwal ni Maria nang di bumabawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpakindapat nakalugdan mo ang aming mga paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin na iyong binibigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal makaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa,
ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Martin de Porres, ni Santa Jacinta, ni San Francisco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob sama ang ating mga saloobin. Namin kami adya sa lahat na masama, pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan kami sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanya mga pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuhan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumayinyong lahat. At sumayo rin. Pagpalain po natin ating mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Jesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Biren at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat din po sa pagkakataon. Ang aking panalangin, inuulit ko, naway makarating kay sa Fatima, hindi dahil meron kayong hinihiling, kundi dahil meron kayong ipagpapasalamat. Ano po? Hindi dahil meron kayong hinihingi, kundi meron kayong ipagpapasalamat. Pinagninilayan ko ito, pag nakita niyo akong nakaluhod uli sa Quiapo, hindi dahil meron akong hinihingi, kundi dahil meron akong ipinagpapasalamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsitungo kayo, tingin ang pagpapala ng Diyos. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy
kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos, alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa niya ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya saan man naroroon ay pagharian kayo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung ano man ang inyong mga hinihingi, naway pagkaloob sa inyo ng Diyos, ang anumang makabubuti, makababanal, makasasaya, makaulad, makasasagana na inyong mga buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, gayon din si Saint Martin de Porres, naway pagpalain kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos.